Gets ko naman na honest lang tayo sa pagbigay ng opinion sa mga bagay na hindi natin nagustuhan sa isang kandidata. But hey, there's a stark contrast. There's a fine line in telling the truth. Hello universe! Mabuhay! I'm Christina and welcome back to my channel. Kamusta po kayong lahat? Kamusta ang araw nyo kahapon? Sumilip ba kayo sa kalangitan? Nakita nyo ba ang natural phenomenon ng solar eclipse? Dito sa area namin, kahapon, makulimlim siya. Pero nung tanghali na, mainit na siya. Anyway, ano ang mga kaganapan? For today's episode, I will talk about the Iconic Skin sponsorial event of the MUPH candidates, and I will react to a few of your shared opinions and sentiments in the comment section. But before I do that, gusto ko ulit magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe dito sa aking channel. Konting kimbot na lang, aabot na ako sa 1,000 subscribers. So my big thanks to all of you. Malapit na ako makapag-live. I will find time for that despite of my busy schedules. Gusto ko lang ipaalam sa inyo guys na I'm still learning the German language. At may sasabihin ako sa inyo. Please allow me kasi nakakaloka. As a result of my MUPH engagement, lagi akong absent-minded sa aming classroom. Kung saan-saan na lumilipad ang isip ko. Well, by nature, imaginative talaga ako at may sariling mundo. At maraming beses na hindi ko alam na tinatanong na pala ako ng teacher namin. Nagugulantang na lang ako kasi sinisiko na ako ng Russian ko na seatmate at sabi ni Frau Sabin, yung teacher namin, "Hello, Bis Duda, Christina?" Siyempre, hindi ko alam kung anong isasagot ko, kaya sabi ko na lang, "Vivite?" Tapos, pinagtatawanan na ako ng mga classmates ko. At nung break time namin, tinanong ako ng isa kong kaklose na classmate na lalaki. He asked me, "Are you alright?" I'm just wondering if you're feeling bad or get offended when we're hysterically laughing at you. Sabi ko naman, with a smile, "Seriously? I don't give a damn." Tapos nagkikik na lang ako kasi pati ako natatawa sa sarili ko. Okay, on to the highlight of our today's topic. Who stood out at the Iconic Skin event? As one would expect, my Dolce Vita, Miss Bulacan, Chelsea Manalo, the beauty magnet, Miss Baguio, Tara Valencia, and the golden star of the universe, Miss Bacoor, VVV. Obviously, these three girls are highly favored because of their own uniqueness and trademark. And in every social event, hindi talaga to sila maliligwak. Aminin natin yan. Tara has her beauty mark, Chelsea Manalo as well, who's always looking fashionista, kikay, and well put together. And of course, VVV, na kung Miss Universe na bukas, pwede isabak agad-agad. Then I have Miss Palawan, Raven Doctor. Ito talaga siya, nakikitaan ko ng huge potential. Kaso kulang lang talaga sa kaseryosuhan. Charot. Kulang lang sa publicity. Pansinin naman siya sa mga event, like dito sa Iconic Skin. Ganda niya dito. Ang haba-haba niya tingnan at simple lang ang makeup niya. Pero under the sunspot lang talaga ang presence niya. Nevertheless, she already earned a spot from me. Miss Pampanga, Cyril Payomo, is also a lit. Bravo, Cyril. She's stoking the fire of her momentum. Sayang din kasi to pag naligwak. Maganda, may height, may ilalaban. That's why I'm glad she's performing so well nowadays. And
Miss Talisay, Miss Pasig, and Miss Australia wowed me. Dito ko lang na-appreciate sila. Kasi ang fresh at bango nila tingnan, plakado ang appearance, especially si Miss Talisay, ang linis ng kanyang mukha, at ang ganda ng kanilang mga outfit. And this is the surprising part. Miss Bantayan Island, Dr. Jovel Ducay, illuminates her face with no makeup look. Nagmukha na talaga siyang Korean beauty. I thought this is her best look. Sometimes no, mas maganda ka pa kung light makeup lang kaysa sa heavy makeup. And another lady who's now I'm uploading to is Miss Kainta Stacy Gabriel. Finally, she's stepping into a proper fashion statement. Super ganda niya dito with her in her body hugging black dress and smoking eye fard. Looking so elegant in her chic goth styling. I love it and I hope she can sustain it till the final cut. Alright, sabi ng friend ko, bakit hindi daw lagi kasama sa listahan ko si Miss Laguna, Alexandra Rosales. Baka kayo din nag-iisip ng ganon. Okay, she's also popular amongst the girls. Gusto siya ng mga pageant vloggers at netizens. I like her naman kasi bida na kontrabida ang galawan niya. Babaeng bakla. With her charm and beauty, nandyan na ako. Pero hindi pa talaga ako kumbinsido. Nag-o-observe lang ako sa kanya and I can't deny the fact that she might break into the final cut. Kasi alam natin no na hindi takot ang organization magkorona ng hindi heavy favorite. Remember the time of Rabia and Beatrice Gomez? Ano ba sila? Out of the blue, they rose to stardom in the competition. So, same thing might happen to Miss Laguna. May edge din naman siya. Napapansin ko ang pagiging sophisticated niya on far too many occasions. Plakado lagi si girl, mamahalin tingnan, altahan ang galawan, pero ang gusto ko malaman kung gaano siya kagaling sa communication skills. I'm not keen naman in terms of communication skills kasi hindi na rin masyadong nagmamatter sa Miss Universe yun. Basta gusto ka ng organization, wala tayong magagawa. At hindi pa yata siya na-interview ng mga pageant media like Adam Hinato, The Crown. Yan ang hinihintay ko and when it happens, siguro fully convinced na ako na genuine ang potential niya at hindi lang hype, puro hype dahil maganda siya. And here we go. Sasagutin ko ang konting hinain nyo kung bakit nasa top selection ko si Miss Iloilo, Alexi Brooks sa Hello Glow Runway. Ilang beses niya tinaas ang lower bust niya dahil maluwag ang kanyang outfit. Totoo naman yun, pangit tingnan talaga. Pero pinalampas ko lang yun kasi pangit ang stage na parang sa barangay lang sila. Oh, which is better ba? Bunggahan ang stage pero ang rampahan nila doon may pagka-awkward. Siguro naman mas lalo tayong matatawa kung ganun ang nangyari, ano? Tsaka, I was only referring to her footwork na palong-palo ang turns niya sa kanyang pasarela. And then, why I included Alexi in my tourism video? May extension ng her story vid ang tourism presentation niya. Yes, I agree. The first few seconds, napansin ko yun. She could have done better than that. Nakarelate ako sa pagsalita niya ng Karaya dialect. Tsaka hindi naman siya kasama sa top 5 ko eh. Tsaka hindi lang talaga ako nag-nitpick.
kasi ayokong magbigay ng dismissive statements sa mga candidates. It's not about dishonesty o todo peg ako kay Alexie dahil isa sa mga manok ko. No way. Kababawan yun sa akin. I'm just mindful of my words kasi tulad ng sinabi ni Krishna Gravides sa live sesh nila ni Tita Lavinia, masakit para sa kanilang mga beauty queens na parang we're putting them on a death march. They're waiting to be bombarded by hissing acidic comments. Gets ko naman na honest lang tayo sa pagbigay ng opinion sa mga bagay na hindi natin nagustuhan sa isang kandidata. But hey, there's a stark contrast. There's a fine line in telling the truth. Unfortunately, not everyone has it on their arsenal. I understood you felt that way, but let's always take initiative to having a better understanding on many things. Wala namang perpekto eh. Let's just be considerate and constructive na lang sa pagbigay ng sentiments at comments. Yung sinasabing ugaling kanal, of course, I can be one if I want to, but I chose not to. I may not be your best pageant vlogger, but that's fine by me. Tanggap ko ang katotohanan na merong mga taong mas magaling pa sa akin. I have no bad blood with that. I've been living up to this reality in life. Basta ako happy at contented ako sa sarili ko. Life is a continuous learning to me. Okay mga guys, I need to go. Thank you for joining me today. I will see you next time and keep safe. Tschüssi. Babush.